Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome na naman sa isang nakakakilabot natin na istorya. Lumaking simpleng bata itong si Rendon, kagaya ng kanyang mga magulang ay lumaki siyang isang pangkaraniwang tao. Literal na wala pang alam sa mundo, maging sa mga kakaibang nilalang na palihim na naninirahan sa ating mundo. Mulat na rin ang kanyang kaisipan sa realidad ng buhay sa kagaya niyang makakain lang ng 2 o 3 beses sa isang araw ay sapat na. Hindi katulad ng mga karaniwang gawain ng bata na tanging paglalaro at nakatuon sa pag-aaral ang kanilang wisyo, si Rendon naman ay natutunan ng maghanap buhay. Sa mura niyang edad na 10, ay natutunan na niyang magbanat ng buto, makatulong lamang sa kanyang mga magulang na naghihikaos sa trabaho, mabigyan lamang sila ng araw-araw na pangangailangan. Sa pagtuntong niya sa edad na 15, animoy hinubog na ng kanilang sitwasyon ang kanyang pag-isip, lalong-lalo na sa tuwing nakikita niya ang pagsasakripisyo ng kanyang mga magulang, matugunan lamang ang kanyang kinabukasan. Sa bawat pag-uwi nito na merong ngiti at may dalang pagkain na kanyang nasisilayan, ay ramdam na ramdam ni Rendon ang pagod at paghihirap nito sa paghahanap buhay. Iyon ang naging rason kung bakit mas pinili niyang magtrabaho na lamang para makatulong sa mga ito kaysa mag-aral. Sa kanyang isipan, ay magiging pabigat lamang siya sa kanyang mga magulang dahil hindi habang buhay ay malakas ang mga ito at hindi magkakasakit. Palagi naman siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang na responsibilidad nilang pag-aralin si Rendon. Nang sa gayoy pagdating ng panahon ay magiging maganda ang kanyang hinaharap. Ngunit, mariin itong tinututulan ni Rendon dahil ang kanyang rason, na hindi lahat ng nag-aaral at nagtatapos ay nagiging maganda ang buhay sa hinaharap. Ayon pa sa kanya na, mas nanaisin niya pang tumulong siya sa kanila kaysa siya ay nag-aaral at gumagawa ng makamundong bagay. Habang sila'y buong araw na nagpapakahirap, mairaos lamang ang kanilang buhay. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay gustong-gusto niyang makamit ang kanyang pangarap na maging isang doktor, upang magsalba ng buhay ng nakararami. Ngunit dahil sa kanilang sitwasyon, ay pinili niyang kalimutan ang pangarap na iyon. Sa paglipas pa ng ilang taon, dumating ang isang bagay sa buhay ni Rendon na hindi niya inaasahan at labis-labis niyang dinaramdam. Isang hapon, habang nagpapahinga silang mag-anak dahil sa buong araw na pagkakayod, ay bigla na lamang napahandusay ang kanyang ama sa kanyang kinaupuan. Agad niyang tinawag ang kanyang na nagpa siyang maghanda ng kanilang magiging hapunan. "Nay! Nay! Si tatay! Magmadali kayo dito sa labas!" Sigaw ni Rendon habang kinakalong ang kanyang ama na nagdedeleryo. Halos hindi niya alam ang kanyang gagawin sa nagyayari sa kanyang ama. Natataranta namang tumungo ang kanyang ina sa kanilang kinaroonan, halos hindi rin ito mapakali sa kanyang nasilayan. Kung kaya't tanging pagsigaw na lamang ang kanyang nagawa na humihingi ng tulong. Nang kanyang nilapitan ang kanyang asawa, ay napapahawak ito sa kanyang puso, at sabay nito ay ang paghahabol nito ng kanyang hininga. Dahil sa medyo may kalayuan rin ang kanilang mga kapitbahay, kung kaya't nagtagalan pa bago makarating ang tulong na kanilang kailangan. Lumalakas ang kabog ng dibdib ni Rendon at halos hindi mapakali dahil sa labis-labis niyang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ama.
ang kanyang ina, ay napapaiyak na habang kinakalong ang ulo ng kanyang ama. Ngunit, sa mismong pagkarating nila sa hospital, ay doon na huminto ang pagtibok ng puso ng kanyang ama. Sinubukan pa itong pulsuhan ng mga nurse, ngunit wala na silang nagawa pa. Nang ideklara ng wala na ang kanyang ama, ay doon tumigil ng panandalian ang kanyang mundo. Kasabay nito ay ang pagtulo ng kanyang luha. Halos ilang minuto rin siya sa ganoong kalagayan at bumalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang pagsisigawan ng mga ilang individual sa loob ng hospital. Nang masipat nilang nawalan ng malay ang kanyang ina sa pighati at kalungkutan nitong nararamdaman. Doon nalaman ni Rendon na ang sanhi ni pagkamatay ng kanyang ama ay ang labis-labis nitong pagtatrabaho na siyang naging dahilan upang maapektuhan ang ilang mahalagang parte ng kanyang sistema sa pagsapit ng lamay. Ang kanyang ina naman ay palagi nang nakatulala at halos hindi na ito nagsasalita. Animoy, naging pipi na ito sanhi ng kanyang bigat na nararamdaman dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang asawa. Si Rendon naman, sa kabila ng kanyang mga nararamdaman ay mas pinili niyang maging matatag at ipagpatuloy ang buhay. Kahit papano, ay naiibsan rin ang kanyang kalungkutan dahil sa mga taong nakikiramay sa kanila at mga taong naging kalapit ng kanyang ama. Nang mailibing na ang kanyang ama, ay mas lalong lumala ang sitwasyon ng kanyang ina. Napapabayaan na nito ang kanyang sarili at palagi na lamang nakatulala sa kanilang bintana. Awang-awa si Rendon sa kanyang ina at habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina sa ganoong kalagayan, ay mas minaiging niyang patatagin ang sariling kalooban para sa kanilang kinabukasan. Upang makaraos sa pang-araw-araw na pamumuhay, ay pinasok na ni Rendon ang iba't ibang uri ng trabaho, kumita lamang sa malinis na pamamaraan. Bagamat may pagkakataong sumasagi sa kanyang isipan ang alala ng kanyang ama at nakakaramdam ng kalungkutan, ay mas pinili niya ituon ang wisyo sa trabaho. Lumipas pa ang ilang araw, ay mas lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Umabot na rin sa puntong nakaratay na lamang ito sa kanyang silid at hindi na rin nakakain ng maayos dahilan upang humina ang pangangatawan nito. Mas dumoble ang problemang pinapasan ni Rendon. Magkahalong pag-aalala sa kanyang ina at gayon din ang araw-araw na kanilang pangangailangan. Lugmok na lugmok si Rendon sa kanilang kalagayan at dumarating na rin sa puntong ninais niyang kitilan ang sariling buhay. Ngunit, sa tuwing gagawin niya ang bagay na iyon, ay sumasagi sa kanyang isip ang magiging kalagayan ng kanyang ina sa oras na maging pati siya ay susuko na sa buhay. Sa paglipas pa ng ilang linggo at buwan, kahit papano ay nagiging magaan na rin ang kanyang bigat na nararamdaman. Unti-unti na rin siyang nakakabangon sa pagkalugmok. Gayon din ang kanyang ina na animoy siya ang naging motibasyon nito upang muling mamuhay ng normal. Ngunit, hindi na nito nagagawa ang mga nakasanayang gawain dahil na rin sa hindi pa sapat ang kanyang lakas. Akala ni Rendon ay habang buhay na magiging ganun na lamang ang kanilang magiging sitwasyon, ngunit dumating ang isang bagay na siyang makakapagbabago ng kanilang buhay. Isang araw, habang papauwi na itong si Rendon galing sa trabaho, ay bahagya siyang napahinto sa kanyang paglalakad nang may masipat siyang isang lalaki na pinagtutulungang bulpihin ng ilang kalalakihan. Halos kasing edad niya lang din ito, sa una ay kanya itong ipinagsasawalang bahala,
Ngunit nang makita niyang labis-labis na ang pinsalang tinamo ng naturang lalaki, ay doon na siya kumilos upang tulungan ito. "Hoy! Itigil niyo nga yan! Hindi ba kayo naawa? Pinagtutulungan niyo ang isang tao na walang kalaban laban sa inyo." Sigaw ni Rendon, na siyang paghinto ng mga kalalakihan. "At sino ka namang asungot na maglalakas loob na kami ay pigilan?" Wika naman ng isang lalaki na medyo may kalakihan ang pangangatawan. "Haha! Aba, mukhang naghahanap ka ata ng pasa sa katawan, bata." Dagdag pa ng isa, ang lalaki namang binubugbog ng mga ito ay napatingin na lamang sa kanya, baka sa pagmumukha ang labis na pag-aalala sa kanyang magiging kahihinatnan dahil sa kanyang pangingialam. Si Rendon naman ay nanatiling nakatayo lamang habang pinapakiramdam ang gagawin sa kanya ng mga kalalakihan. Walang ano-ano'y bigla siyang sinugod ng mga ito habang bakas ang pagngisi sa kanilang mga mukha. Nang makita niya ang isang tipak ng kahoy na malapit sa kanyang kinatatayuan, ay walang pagdadalawang isip niya namang itong kinuha at agad na inihampas sa malapit ng lalaki sa kanya. Maswerte namang nakailag ang naturang lalaki, at dahil na rin sa wala pa siyang karanasan pagdating sa pakikipaglaban o hindi naman kaya'y ipagtanggol ang sarili, ay madali lamang siyang pinatumba ng mga ito. Ang dalawa namang kalalakihan ay agad siyang hinawakan at pagkatapos pinaulanan siya ng sunpok sa kanyang sikmura at pagmumukha. Nang maramdaman niyang malapit nang kumalas ang kanyang ulirat sa kanyang katawan, ay doon pa lang siya tinantanan ng mga kalalakihan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay nadatnan niya ang sarili sa isang lilim ng puno. Laking gulat niya nang bumungad sa kanya ang lalaking kanyang tinutulungan, na abalang-abala sa pangunguha ng mga iba't ibang uri ng halaman na nasa paligid. "O, mabuti naman at nagising ka na. Bakit mo pa kasi tinangkang tulungan ako? Yan tuloy pati ikaw nadamay." Wika ng napakalambing nitong boses, habang pinipiga ng mga daliri nito ang dahon at ang dagta naman nito ay ipinapahid niya sa kanyang mga pasa. "O ayan, isang araw lang yan at mawawala na rin ang mga pasa mong yan. Nga pala, nais kong magpasalamat sa iyo sa ginawa mong pagtulong sa akin. Ako nga pala si Valentino." Pagpapakilala nito, "Salamat din sa ginawa mong pagbibigay sa akin ng lunas na ito. Kahit papano ay medyo nawawala na rin ang nararamdaman kong hapdi. Ako nga din pala si Rendon, ikinagagalak din kitang makilala, Valentino." Nakangiti namang tugon ni Rendon. Magmula sa araw na yon, naging malapit sila sa isa't isa, lalo pat itong si Valentino ay isang masayahin at mapagbirong tao. Napaka-positibo rin nito kung mag-isip na sa tuwing nakakausap ito ni Rendon, nagseryosong usapan na animoy, kausap niya ay isang ermitanyo. Ngunit mayroong mga bagay na kanyang napapansin sa kanyang kaibigan na labis na nagpapagulo ng kanyang kaisipan. Sa buong panahon na palagi silang magkasama, ay minsan ay hindi pa siya nito ipinakilala sa mga magulang nito, ni hindi nga nito natatalakay ang kanilang tahanan at kung saan ito nakatira. Kung minsan, habang siya ay naglalakad ay bigla-bigla na lamang itong susulpot at minsan ay bigla-bigla na lamang naglalaho. Kapag napag-uusapan rin nila ang bagay na ito, ay inililihis nito ang kanilang pag-uusap sa ibang bagay. Ngunit kahit ganun na ang kanyang mga napapansin sa kaibigan, ay hindi siya nakakaramdam ng pagkabahala
lalo pat alam niyang mabuti at napakabait na kaibigan itong si Valentino. Hanggang isang araw, bigla siyang niyaya ni Valentino na tumungo sa kanilang tahanan na labis-labis niyang ikinagalak. Rendon, sa tingin ko'y ito na ang tamang panahon para ipakilala kita sa aking mga magulang. Alam kong mabuti kang kaibigan kaya alam kong masisiyahan sila ama at ina sa oras na makilala ka nila, talaga Valentino. Sige, sa tagal na nating naging magkaibigan, hindi ko pa sila nakilala. Hindi ko nga alam ang bahay nyo Pasensya ka na kaibigan, may mga bagay talaga na dapat ay ilihim sa mundong ito. Pero dahil ikaw ang taong unang naging kaibigan ko, sa tingin ko'y ito na rin ang tamang panahon. Mamayang alas 4 ng hapon, ay tumungo ka sa lugar na ito. Dito kita hihintayin, asahan ko ang pagdating mo ha. Matapos ang kanilang usapan, ay nagkahiwalay na ang kanilang mga landas. Papasok pa kasi itong si Rendon sa kanyang trabaho. Bagamat may pagtataka sa mga sinabi ng kaibigan, ay hindi na niya pa ito inisip dahil ang mahalaga ay makikilala na niya ang mga magulang ng kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng uwian, ay maagad pang tumungo itong si Rendon sa kanilang tahanan. Nais niyang bago siya umalis, ay nasa maayos na kalagayan ang kanyang ina. Nagpaalam na rin ito nang sa gayoy hindi ito magtataka kung mawawala siya sa gabing iyon. Agad siyang tumungo sa lugar na napag-usapan ni Valentino at nang makarating na siya rito, ay nadatnan niya ang kabigan na nakaupo sa malaking ugat ng puno. Valentino, nandito na ko. Kanina ka pa ba dyan? Naku, pasensya na ha at natagalan. Inasikaso ko pa kasi si inay para naman mapanatag ang aking kalooban pag wala ako, hindi naman sakto lang. Ano, tara na ba? Nakangiting wika naman ni Valentino, tumango naman itong si Rendon tanda ng kanyang pagsang-ayon. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nag-umpisa na silang maglakad. Pansin rin ang pananahimik ng kanyang kaibigan habang sila ay naglalakad gayon din. Lumipas pa ang halos kalahating oras na paglalakad, ay napapansin ni Rendon ang pag-iba ng paligid. Noong una silang umalis, ay purong talahib at matatayob na puno ang kanilang dinaraanan. Ngayon ay mga kakaibang halaman na sa buong buhay ni Rendon ay yun ang unang beses na kanyang nasilayan. Bigla niya ring nasipat ang iba't ibang uri ng hayop na halos kabaliktaran sa mga hayop na kanyang kinagis nang makita. Ang mga uod ay halos kasinlaki ng bagong panganak na kalabaw. Ang mga paro-paro naman ay hindi hamak na mas malaki ng triple kaysa sa mga ibon. Pansin niya rin ang mga kakaibang hayop kagaya ng unggoy na ang itsura ay nasa wangis ng leon na may pakpak at 3 buntot, mga ahas na kaakit-akit tignan at kung ano-ano pang mga hayop na may mga abnormal na anyo. Lahat ng mga nilalang na iyon ay payapang nagmamasid lamang sa kanilang paglalakad. Habang siya ay naglalakad, ay halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ilang beses niyang pang pinagsasampal ang kanyang mukha sa pag-aakalang siya ay nanaginip, ngunit malinaw na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Dahil sa kanyang naging akto, ay hindi niya na rin namalayan ang kanyang kaibigang si Valentino ay tuluyan na ring nagbago ng anyo. Biglang nagkaroon ito ng magara at mahabang kasuotan na merong mahabang kapa na pangmaharlika. Bigla ring nagbago ang anyo nito sa isang nakapagwapo at matangkad na lalaki. Valentino, tama ba ang landas na dinaraanan natin?
Mukhang naliligaw na tayo at pinaglalaruan ng mga tanong ni Rendon, habang inililinga ang kanyang paningin sa paligid sa pagsilay ng mga kakaibang nilalang. Sa paglingon niya sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan habang nagsasalita, ay hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang masipat niyang maging ang kanyang kaibigan ay ibang-iba na rin ang anyo. Sa una, ay labis-labis na pangamba ang kanyang naramdaman dahil sa kanyang mga nasasaksihan, ngunit nang maramdaman ni Valentino ang takot sa mga mata ng kaibigan ay doon na ito nagsalita sa malumanay at nakangiti niyang boses. Huwag kang matakot kaibigan, dahil wala naman akong masamang motibo sa pagdala ko sa iyo rito sa aming mundo. Hindi ako isang pangkaraniwang nilalang Rendon, isa akong engkanto, at ang aking ama't ina ang naghahari dito. Pasensya ka na kung inilihim ko sa iyo ang aking pagkatao. Ang nais ko lang naman ay magkaroon ng kaibigan na kagaya mo na maipapakilala ko at maipagmamalaki sa aking mga magulang. Malumanay ngunit may halong pagkagalak na sambit ni Valentino. Halos hindi naman makasagot si Rendon sa kanyang mga nalaman. Nang masipat naman ni Valentino ang reaksyon ni Rendon, ay napayuko na lamang siya dahil sa animoy hindi siya tanggap at magbabago ang paningin ni Rendon sa kanya. Ngunit, muling sumilay ang ngiti nito nang magwika si Rendon ng, "Pasensya ka na sa aking naging reaksyon kaibigan, nabigla lang ako. Pero kahit ganun, kahit hindi ka katulad kong tao, ay hinding-hindi magbabago ang ating pagkakaibigan. Alam kong mabuti kang nilalang sa kabila ng ating tunay na pagkakakilanlan. Nga pala, pwede na ba tayong magpatuloy?" Napayakap naman si Valentino sa mga katagang narinig kay Rendon, habang nagpapasalamat na labis-labis namang ikinabigla niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad ay maraming inihabilin si Valentino sa oras na naroon na sila sa kanilang tahanan. Nga pala Rendon, kapag ipinakilala na kita sa aking mga magulang, huwag na huwag mo silang titingnan sa mata, gayon din ang magsalita sa harap nila hanggat hindi ka nila pinahintulutan. Dito sa aming mundo, iyon ay pagpapakita ng iyong respeto sa kanilang uri. Pahayag ni Valentino. Tumango naman si Rendon tanda ng kanyang pagsang-ayon. Lumipas pa ang ilang minuto, ay natatanaw na nila sa hindi kalayuan ang napakaganda at napakalaking kaharian na gawa sa purong ginto ang mga materyales. Nang medyo malapit na sila rito, ay agad na sumalubong sa kanila ang isang engkanto na halos kasinlaki at kawangis rin ni Valentino. Nakasuot ito ng pandigmang kasuotan, ngunit napakaganda at maayos tignan. Sa gilid nitong baywang, nakasukbit ang napakahaba nitong espada na gawa rin sa purong ginto na isang indikasyon na ito ay sa mga matatas na kawal at tagapagbantay ng palasyo. Lumapit ito sa kanila sa bayuko habang nagwiwika ng, "Mahal na prinsipe, masaya ho ako at nakabalik kayo rito ng ligtas at malusog sa ating kaharian. Inaasahan na rin po ng iyong mga magulang ang inyong pagdating." Ngumiti din si Valentino at yumuko rito, tanda rin ng kanyang pagrespeto na kanyang natutunan sa mundo ng mga tao sa kung paano igalang ang mga nakakakatanda sa kanila. Sinuway naman siya ng naturang engkanto, ngunit wala na itong nagawa dahil sa inabisuhan naman siya ni Valentino na hindi siya mapaparusahan sa kanyang ginawa. Pumasok na sila sa loob at doon nasipat nila ang hari at reyna ng mga engkanto na siyang magulang ni Valentino na nakangiting sumasalubong sa kanila. Naunang lumapit rito si Valentino at agad na nagbigay galang.
Si Rendon naman ay sinunod ang habilin ni Valentino, na yumuko habang nakaluhod sa oras na makita nila ang kanyang mga magulang. Anak, natutuwa akong muling makabalik ka sa ating mundo. Kamusta ang iyong pamamasyal sa kabilang mundo? Nakangiting tanong ng Reyna sa kanyang anak. Sino naman ang kasama mong ito, Valentino? Tanong ng ama ni Valentino. Sa bawat pagsalita nito, ay ramdam ni Rendon ang nag-umapaw nitong kapangyarihan, ngunit ramdam niyang wala itong gagawing hindi maganda sa kanila. Siya nga po pala ama, ina. Siya po si Rendon, ang nag-iisang kaibigan ko sa mahabang panahon na pananatili ko sa kanilang mundo. Napakabuti at napakabait po niyang kaibigan. Kaya po napagpasyahan kong isama siya rito, ay dahil nais ko pong makilala niyo siya bilang aking matalik na kaibigan. Nang marinig naman ito ng mag-asawa, ay tanging pagngiti lamang na itugon nito sa kanilang anak. Masaya akong makilala ka iho, tumayo ka na riyan at sumabay na sa aming pagkain. Saad naman ang hari na siyang sinunod naman ni Rendon. Habang siya ay nakabunton sa magpamilya, ay napansin niya ang ganda at napakalaking loob ng tahanan ng kanyang kaibigan. Pansin niya rin na ang lahat ng gamit at materyales roon ay gawa sa purong ginto na labis-labis niyang ikinamangha, maging ang hapagkainan, mga plato at kutsara ay gawa sa ginto. Nakalatag rito, ang napakaraming masasarap na uri ng pagkain na sa buong buhay niya yun ang unang beses na kanyang natikman. Meron ring mga katulong ang pamilya ni Valentino na halos lahat ay ito ang nag-asikaso. Nang akmang lalagyan na ng isang katulong ang plato ni Rendon ng itim na kanin, ay agad naman itong inawat ng Reyna. Huwag, kaibigan siya ng aking anak kung kaya't huwag mo siyang bibigyan ng ganyang kanin. Wika ng Reyna. Tinugon naman ito ng naturang engkanto at humingi ng paumanhin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagkain, ay pansin ni Rendon na ang pamilya ng kanyang kaibigan ay halos walang pinagkaiba sa katulad niyang tao. Marunong silang makibagay, masayahin at may paggalang rin sa kapwa. Rendon iho, kami labis na nasisiyahan at nagagalak dahil ito ang unang pagkakataon na merong dinala rito ang aming anak mula sa inyong mundo bilang kanyang kaibigan. Ramdam namin na may mabuti kang kalooban na siguro ay nagustuhan ng aming anak. Wika ng Reyna. Bilang ama ni Valentino, ako'y labis-labis na nagpapasalamat sa iyong kabutihang loob sa aming anak. Minsan na rin kasing naikwento sa amin ni Valentino ang pagligtas mo sa kanya. Bilang aking pasasalamat, bibigyan kita ng aking pabuya dahil sa kabutihang nagawa mo sa aming anak. Sabihin mo lang kung ano ang iyong kahilingan o nais na marating sa buhay at aking ibibigay. Maraming salamat din po sa inyong mainit na pagtanggap niyo sa aking rito. Huwag niyo na pong isipin ang bagay na iyon, hanggat may tao o nilalang nangangailangan ng aking tulong, ay hindi po ako magdadalawang isip na tumulong ng walang inaasahang kapalit. Tugon naman ni Rendon na labis-labis na ikinatuwa ng mag-asawa. Tunay ngang napakabuti at napakadalisay ng itong puso iho. Ipagpatuloy mo lang iyan at panigurado akong malayo ang iyong mararating. Wika naman ng Reyna. Rendon, huwag kang mahiyaha. Kumain ka lang dyan ng kumain hanggat gusto mo. Pagkatapos nito, ay ipapasyal kita sa magagandang tanawin rito nang sa gayoy bago ka makabalik sa inyong mundo ay marami tayong masasayang alala na maiiwan rito.
Nakangiti namang singit ni Valentino, matapos nilang kumain at makapagpahinga, ay agad siyang ipinasyal ni Valentino sa kanilang lugar. Marami siyang mga bagay na kanyang nasisilayan na labis-labis niyang ikinamamangha at hindi akalain na umiiral pala. Nang magsawa na sila paglilibot ay agad siyang dinala ni Valentino sa isang talon na pabaliktad ang agos. Bagamat namamangha, ay agad niyang sinabayan sa paliligo ang kaibigan. Para silang mga bata na nagbabatuhan ng tubig. Tila, lahat ng problema ni Rendon ay panandaliang nawala sa ganoong kaganapan. Maging ang kanyang ina, ay hindi niya maiwasang mawaglit sa kanyang kaisipan dahil sa ganoong kaganapan. Sa pagsapit ng hapon, ay doon na napagpasyahang ibalik ni Valentino sa mundo ng mga tao itong si Rendon dahil batid niyang nag-aalala na rin ang ina nito sa kanya. Nang ihahatid na niya si Rendon sa lagusang nagdudugtong sa mundo ng mga tao, ay bahagya muna silang nag-usap. Valentino, maraming salamat dahil dinala mo ako rito sa inyong kaharian. Sobrang saya ko sa isang araw na pananatili ko rito. Masayang pamamaalam ni Rendon. Hindi, dapat nga ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Ang totoo niyan, marami na akong naging kaibigan sa inyong mundo, ngunit sa oras na makapunta na sila rito ay labis-labis akong nalulungkot dahil sa pag-iba ng kanilang pakikitungo sa akin. Aminado akong kinamuhian ko sila pero nagbago ang lahat nang makilala kita, Rendon. Ako ay labis-labis na nasisiyahan sa araw na ito magmula nang tayo'y naging matalik na magkaibigan. Marami akong natutunan at kailanmay hindi ko iyon kakalimutan. Maraming salamat, kaibigan. Nakangiti at masayang pamamaalam din ni Valentino, ngunit sa kanyang boses ay bakas rito ang kaunting kalungkutan. Pangako, hinding-hindi magbabago ang aking pagtingin sa iyo. Simula sa araw na ito, asahan mong magiging matalik na magkaibigan tayo habang buhay. Pero teka, bakit para sa tono ng pananalita mo parang namamaalam ka na? Hindi naman sa ganon, alam mo naman bilang tagapaghalili ng aking ama, ay marami pa akong dapat na isaalang-alang para sa oras na ako na ang hari sa mundo namin. Ay magiging handa na ako, kung ganon, hindi na ba kita muling makikita pa? Hindi naman sa ganon, magkikita pa rin naman tayo pero mukhang matatagalan pa. Pangako, kaibigan, sa oras na maayos na ang lahat, ay dadalaw ako sa inyo, pangako ko yan sa iyo. Asahan ko yan, Valentino. Sige ka, pag hindi ka bumalik sa amin magtatampo ako sa iyo. Hihintayin kita, aking kaibigan, nga pala, bilang aking pasasalamat. Naway tanggapin mo itong mumunting regalo ko para sa iyo. Alam kong makakatulong to sa inyo. Iniabot nito kay Rendon, ang isang supot na kulay itim. Nang tinignan ito ni Rendon, ay ganoon na laman ang kanyang gulat nang tumambad sa kanya ang napakaraming butil ng ginto. Kahit alam niyang malaking halaga ang bagay na ito, ay minaigin niyang isinauli niya ito sa kaibigan na kung tutuusin ay higit na kailangan niya ito. Hindi ko ito matatanggap, kaibigan. Ito'y pananamantala sa inyong uri kung kaya't, sige na tanggapin mo na yan, kaibigan. Alam kong mas kailangan nyo yan ng iyong ina. Naway gamitin mo yan sa kabutihan at hinding-hindi ka magbabago. Nagpupumilit pa ring isauli ito ni Rendon, ngunit kalaunay buong puso niya na lamang itong tinanggap dahil sa pamimilit rin ng kaibigan. Sa pagpasok niya sa parang bulang harang, ay agad na nagbago ang paligid. Napakadilim ng kapaligiran at doon niya napag-alaman na kalaliman na pala ng gabi.
Kahit limitado lamang ang kanyang naaninag ay doon niya napagtanto na nakabalik na siya sa kanilang mundo. Purong kakahuyan iyon na kanyang naalala at madalas niyang makita sa tuwing papasok siya sa trabaho. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang ina kung kaya't dali-dali niyang binagtas ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Nasasabik siyang makita muli ang kanyang ina habang siya nanakbo. Nang makarating na siya sa kanyang tahahan, ay nadatnan niya ang kanyang ina na nakadungaw sa bintana na nakatingin sa kawalan. "Inay! Inay! Naririto na po ako, pasensya na po kung natagalan ako sa pag-uwi." Nang masipat naman siya ng kanyang ina, ay dali-dali naman itong tumingin sa kanya ng ilang segundo bago lumapit sa kanya. "Anak, nako ikaw na bata ka, pinag-alala mo ko. Akala ko ano nang nangyari sa'yo, ho, inay. Nagpaalam naman po akong gagabihin sa daan Nako kang bata ka, 1 linggo ka nang nawawala. Akala ko naman at napano ka na. Salamat sa Diyos at ligtas kang nakauwi rito anak." Laking gulat niya sa narinig mula sa kanyang ina. Ngunit hindi niya na ito pinagtuunan pa ng pansin sa kadahilanang alam niya naman kung ano ang nangyari. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang mapagtantong maayos na ang kalagayan ng kanyang ina. Kung dati ay hirap itong maglakad ng maayos at ugod-ugod na ngayon, ay napakasigla nito na animoy wala man lang iniindang karamdaman. "Ay! Inay, magaling na po kayo." Nakatulalang sambit ni Rendon habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Agad naman siyang inaya nitong pumasok sa kanilang tahanan upang maghapunan at dun na rin niya inilahad ang nangyari sa kanya. Nang marinig naman ito ng kanyang ina, ay halos hindi ito makapaniwala sa karanasan ng kanyang anak. Hindi siya kumbinsido sa sinabi ni Rendon sa pag-aakalang nasisiraan na ito ng bait. "Totoo nga po inay, sa katunayan nga po binigyan po ako ng aking kaibigan ng kayamanan." Sambit pa ni Rendon sabay pakita ng isang supot na naglalaman ng butil ng ginto. Halos lumuwa ang mata ng kanyang ina dahil sa ganoong bagay. "Anak, saan mo naman yan nakuha? Baka ninakaw mo yan, ibalik mo yan sa may-ari." "Inay, hindi ko po ito ninakaw. Totoo pong bigay ito ng aking kaibigan. Ang totoo po niyan, binigyan pa po ako ng kahilingan, at ang aking hiniling ay ang gumaling ka at makasama pa kita ng matagal." Napayakap na lamang ang kanyang ina sa kanya. Sa kabila kasi ng kanilang kahirapan, ay mas pinili nito ang kanyang kalagayan kaysa sa kayamanang kayang ibigay ng hari ng mga engkanto na bibihira lamang na mangyari. Magmula noon ay umangat ang kanilang pamumuhay. Noong una ay nag-aalangan pa silang gamitin ang kayamanang ipinagkaloob sa kanila, ngunit kalaunay ginamit na rin nila ito sa tindi ng kanilang pangangailangan. Nagpatayo siya ng mumunting negosyo, bumili rin siya ng mga ari-arian na kanilang mga kinakailangan. Ngunit kahit papano, ay hindi nagbago ang pag-ugali ng mag-ina. Tumutulong sila sa mga naghihikaos sa buhay, dahil ramdam nilang mag-ina ang hirap ng kalagayan sa ganoong sitwasyon. Ang lugar na minsang nagtatagpo ang dalawang magkaibigan, ay kanya itong binili at doon napagpasyahang manirahan sa pag-asang muli silang magkikita ni Valentino na kanyang kaibigan. Sa paglipas pa ng mga taon, nagkaroon na rin ng sariling pamilya itong si Rendon at ni minsan, ay hindi niya binalak na umalis sa lugar na yon. Nangungulila man sa kanyang kaibigan,
ay hindi nawawala ang kanyang pag-asang muli silang magkita ng kanyang kaibigan na si Valentino. Hanggang sa kanyang pagtanda, ay nanatili pa rin siyang naghihintay at umaasang muling makita si Valentino na siyang kanyang kaibigang engkanto. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.